Diyos mio, Marimar, mga sangkay, eto na nga ba ang sinasabi ko? Alright, magandang oras po sa inyong lahat. Muli tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel para na naman po sa panibagong vlog. Pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong pasimpleng pag-amin ng ating presidente. Eto mga sangkay, ito na nga bang sinasabi ko, no? Na si PBBM talagang walang kinikilingan dito sa investigasyon ng mga korap. Nako, ano ba, kinanta na ba ni PBBM si dating Speaker Romualdez? Mga sangkay, pag-usapan po natin ito ngayon kasi may bagong balita. Nako. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, ito na. Diretso po tayo, okay? Nagsalita na po si PBBM. Naalala nyo dati mga sangkay, sinasabi ko na marahil yung go signal sa pagpapaimbestiga kay dating Speaker Romualdez ay, di ba, nag-iimbestiga yung ombudsman. Nagrekomenda po ng kaso. So, ang tingin ko dito, nakaraan mga sangkay, sinabi ko po sa inyo na posibleng si PBBM ang nag-thumbs up sa ombudsman. Kaya nangyayari ang investigasyon kay dating House Speaker Romualdez. Ngayon, mga sangkay, lumabas na rin, finally. Di ba, nung SONA, yun na yung malaking pasabog mga sangkay nung SONA. Pero ito yung bago. Investigasyon kay former Speaker Martin Romualdez ipauubaya na ni PBBM sa ombudsman. You see, mga sangkay, pag sinabing ipauubaya, parang sinasabi mo, ombudsman Remulla, ikaw na bahala kay dating Speaker Romualdez. Ganun po, mga sangkay. Ngayon, kailangan mamili ng mga loyalista ni PBBM. Vlogger man o hindi vlogger. So, kailangan nila mamili. Si PBBM ba o si former Speaker Romualdez? Ako mga sangkay, wala akong problema kay former Speaker Romualdez. Sabi ko nga sa inyo, ang ebidensya ang magpapatunay dyan. Diba? Kung mayroong kinalaman siya, then ebidensya magsasalita. Kung wala, ebidensya din po ang magsasalita ang mga sangkay na wala po siyang kinalaman. Pero kasi ngayon, nakakaladkad po siya. Kasi nga po, sabi pa nga ng iba, siya ang House Speaker at that time, makapangyarihan. Hanggang ngayon, makapangyarihan pa rin po si Speaker Martin Romualdez. So sabi po nila, mga sangkay, ng mga kababayan po natin, imposibleng walang kinalaman si House Speaker Romualdez. Kung kaya't mga sangkay, nagkagulutan na lamang po tayo, nung ang ombudsman na po mismo ang nagsasalita, the grandest pa nga kung tawagin mga sangkay, yung ifa-file sa kanya. At ngayon, inaasikaso na. At sobrang bigat ayon po kay Ombudsman Remulla. At take note guys, hindi nila gagawin yan kung wala pong malalim na ebidensya. At hindi po mag-go signal si PBBM kung walang ebidensya. Ito kitang-kita na po yung pag-amin ni PBBM. Ipauubaya na sa Ombudsman. Ito, tingnan po natin. Ipapaubaya na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, nagsalita na po mismo. Pangalawang beses na po ito since SONA. Ipauubaya. Ibig sabihin, mga sangkay, ito, tingnan mo to. Tingnan mo kung mayroong problema to. Para kang nagbigay ng isang bagay na ito, sir, paki-check na lang kung may kwenta pa itong bagay na to. Ganun po ang nangyari mga sangkay. Ipinaubaya na sa ombudsman ni PBBM ang kanyang pinsan. Kaugnay ng flood control projects anomaly. Ayon sa Pangulo, hindi siya direktang nakikialam sa detalye ng investigasyon ng ombudsman. Actually, mga sangkay, ito, alilinawin po natin. Tama po yun. Hindi direktang nakikialam si PBBM tungkol po sa ginagawa ng ombudsman. Exactly. Yun naman po ang kinagandahan kay PBBM. Hindi siya nangingialam. Pero, pinauubayan na niya. Kumbaga, ikaw na bahala dyan.
ano na lang, update mo na lang ako. Ganon mga sangkay. Hindi na po siya nangingialam, pero may approval na, okay, imbestigahan si House Speaker Romualdez. Sa madaling sabi, si PBBM ang nasa likod mga sangkay. Kung bakit ito ngayon gumagalaw na. Kasi possible naman talaga mayroong pong siguro tingin ko may nakita mga sangkay. But again, ebidensya pa rin po ang magtuturo kung talagang guilty ang dating speaker. Kasi tinatanggi naman po niya, mga sangkay, di ba? Tinatanggi po ng dating speaker na wala na nga daw po siyang kinalaman at handa naman daw po siyang sumipot sa kahit na anong hearing. Well, tingnan po natin mga sangkay. Nasa ombudsman na aniya ang usapin at dapat itong hayaan na isagawa ang investigasyon nito. Oh, grabe no? Nasa ombudsman na ang usapin at dapat itong pabayaan tungkol sa investigasyon. Kumbaga, o sige, hayaan natin ang ombudsman na manghalungkat ng kung anong dapat mahalungkat. Di ba, ang nakita ko dito kay PBBM, wala talaga siyang sinasanto no? Kapamilya man o hindi. Kasi nasabi pa nga po niya, ang opisina niya, being a public servant, mga sangkay, as a president, is more than a family. Sabi po, nagulat ako dun. Higit pa sa pamilya. Kaya pala kahit po si Senadora Amy Marcos, pinabayaan niya. Kahit po si VP Sara Kaalyado, pinabayaan niya. 'Di ba? Kahit si Vic Rodriguez, pinabayaan niya na kanyang abogado. Personal na abogado, kaibigan, tropa. 'Di ba? Tapos sino pa? Ngayon, kanyang pinsan, pinababayaan niya na po. Yung si mga sangka, ewan ko lang, hindi pa rin po kayo napapaisip tungkol po dito. The ombudsman and his officers are very much on this subject, as I'm sure you have gleaned from his statements that he has been making in the past few weeks. So, You see? Siguro naman, sabi ni PBBM, siguro naman naririnig nyo, ombudsman, na nagsasalita sa mga ilang linggo na. Diba? Mga sangkay, anong sinasabi ng ombudsman? May ebidensya. Malalim ang ebidensya. Nag-a-agree si PBBM. Kaya nga sinasabi niya na nakita niyo naman kung anong sinasabi ng ombudsman mga nakaraang mga araw. so we leave it to the ombudsman, and now that you've asked me, I'll give him a call and see how it go. Ask him how is it going, just to give for my own edification. Okay, so ayan, mga sangkay, no? Malinaw na po sa lahat, ha? Sa mga loyalista ni PBBM na makamartin, mamili na po kayo. Kasi ako, nasa side po ako ni PBBM. Wala kay Martin. Okay? Wala kay former speaker. But again, wala po akong problema, wala po akong masamang tinapay kay former speaker Martin Romualdez. Nasa kanya yun kung paano niya ipagtatanggol yung sarili niya. Eh, malay nyo naman, wala talaga siyang kinalaman, di ba? Pero kung mayroon, lalabas po yan sa ebidensya. Eh, ang sabi po ng ombudsman, malalim daw po eh. Ngayon si PBBM kinumpirma na mukhang malalim nga ang ebidensya. Ngayon, sa mga loyalista ni PBBM, na parang loyalista na rin po ni former Speaker Romualdez, mamili lang kayo ng isa. Kasi ako namili lang ako ng isa. Sa side lang po ako ni PBBM, hindi sa side ni House Speaker Romualdez. Okay? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. At mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.